Dapat maganda na yung mga taga Davao. Dahil bumaha sa Manila. Matindi ang baha sa Metro Manila. Sigurado ang sisisihin Davao. Sigurado ang i-inspeksyonin Davao. At malamang-lamang kasuhan mga taga Davao. Si Vince Dizon hindi makita. Inaabangan namin yung mura eh. Ba't hindi ka nakapagmura? Vince Dizon. Napaghalata ka na talaga. Ayaw ko itawag sa'yo to. Pero talagang asong-aso ang dating mo. Pasensya ka na. Ang talino mo pa naman. Bilib ako sa'yo dati rin nasa DOTR ka. Pero ngayon talagang himod ka talaga, boy. Talagang matindi. Ay, tayo dito sa Davao, yung mga nandito sa Davao, ha? Maganda-handa na tayo at sigurado mainstream media pupunta dito, mag-aabang yan ng ulan. Pagpatak pa lang ng ulan, ilalabas nila kaagad na bumabaha kahit wala pa. Maganda nangyari doon sa La Union, sabi ni Congressman Ortega. Yung tubig dumiretso na doon sa mga palayan. Dumiretso na sa palayan. Walang pigil yun. Nandun na sila sa palayan. Handa na yun para sa pagtanim. Oo. Masaya pa siya eh. Tapos sisisihin niya yung ulan. Sa laki ng budget mo dyan, Congressman, nangyari sa flood control mo, ha? Pambira naman kayo. Pareho lang kayo ni Congressman Konghon eh. Yung Sambales eh, nako po. Tapos sa Cavite, ganun din. Sa Batangas, ganun din. Ano nangyari sa inyo? Oh, imbestigahan nyo yung Davao uli. Para pambira. Alam nyo, mas maganda magtrabaho kayo ng totoo. Ha? Ayusin nyo, huwag kayong bintang ng bintang. Diba? Kasi pag kayo na, hindi ninyo na maipaliwanag. Dahil nga, isisisi nyo sa iba, nasanay kayo na sinisisi sa iba, pero pag kayo na, sinisisi nyo na sa ulan. Narito ako, basang-basa sa ulan. Maraming salamat, Davao. Andito na uli ako sa Davao International Airport at pauwi, papuntang SeaWorld, kung saan ang baha ay unlimited, ang investigasyon ay sa Davao City. Naloko na. Well, anyway, sigurado ako nagagawa na naman sila ng issue para matabunan yung malawakang pagbaha na nangyayari ngayon dyan sa Metro Manila at syempre sa mga karatig lugar katulad ng Bulacan at Pampanga. Ito ay hindi talaga mapipigilan dahil nga kahit na ano ang gawin, substandard talaga yung mga ginawa at ghost projects talaga yung karamihan ng flood control projects. Talagang itinodo nila yung pera papunta sa flood control projects dahil ginawa nila itong gatasan para magkaroon sila ng mga pera at suportahan ang administrasyon. Kaya hindi sila maimbestigahan ng maayos. Kaya ayaw na mag-imbestiga ng mga magkakakampi dahil sila din ang magkakabukuhan. At alam natin na ang kasalanan yan, hindi lang aabot kay Martin Romualdez. Aabot yan sa Pangulo. Hindi naman pwede siguro na nangyayari yan tapos hindi alam ng Pangulo. Sus, ikaw ang nag-a-approve ng budget, nakita mo sa budget mo na maraming insertion eh. Tapos pinirmahan mo, tapos sasabihin mo hindi mo alam. Nag-release ng pondo yung DBM tapos hindi mo alam kung saan napunta. Napaka-imposible naman yun. Di ba? So mga classmates at mga kababayan, eto na, ha? Kung patuloy tayong mananahimik at patuloy tayong magsasawalang kibo sa nangyayari, lalamunin tayo ng sistema. Ang magiging normal ang baha
at hindi mapaparusahan yung mga taong nakinabang at nagnakaw sa pera ng taong bayan. Maganda nangyari doon sa La Union, sabi ni Congressman Ortega. Yung tubig dumiretso na doon sa mga palayan. Dumiretso na sa palayan. Walang pigil yun. Nandun na sila sa palayan. Handa na yun para sa pagtanim. Oo. Masaya pa siya. Tapos sisisihin niya yung ulan. Sa laki ng budget mo dyan, Congressman, nangyari sa flood control mo, ha? Pambira naman kayo. Pareho lang kayo ni Congressman Konghun eh. Yung Sambales eh, nako po. Tapos sa Cavite, ganun din. Sa Batangas, ganun din. Ano nangyari sa inyo? Oh, imbestigahan nyo yung Davao uli para pambira. Alam nyo, mas maganda magtrabaho kayo ng totoo, ha? Ayusin nyo, huwag kayong bintang ng bintang, di ba? Kasi pag kayo na, hindi ninyo na maipaliwanag dahil nga isisisi nyo sa iba, nasanay kayo na sinisisi sa iba. Pero pag kayo na, sinisisi nyo na sa ulan. Narito ako, basang-basa sa ulan.